Kanyang audience po is universal, no? Kaya mapapansin nyo, kahit yung last Sunday, ay ginamit ni Luke yung story ng Samaritan woman, prostitute woman. And si Luke po kasi, ang focus niya ay to display that Jesus loves the world and Jesus loves those who are outcasts. Yung mga marginalized people dun sa labas ng bansang Israel. Pinapakita po ng aklat po ng Luke, ng Gospel ng Luke, na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Including the woman, prostitute woman, na kung saan dinidespise nila dati sa kultura nila, at even po itong Samaritan. Okay, now, sa Luke 10 verse 25, punta tayo doon sa ating passage. Basahin natin, verse 25 ang sabi dito, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Sa English po ng dalubhasa sa kautusan is lawyer. Okay? Yung lawyer dati hindi po katulad ng lawyer ngayon na nakapokus po sa national mga Republic Act, no? Ang lawyer po dati ay expert of the law, which is yung the Old Testament. Kaya yung lawyer dati, posible na siya po ay pariseyo. Hindi naman lahat, pero majority of the lawyer ay Pharisee. Kasi nga po, they are expert of the law. And bakit siya lumapit kay Jesus? Para magtanong. At yung pagtatanong niya po, ay para i-test ang Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ng Bible na wala pong maayos na intensyon ang lawyer na ito to ask Jesus. Sabi niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa roon? Notice the conversation, no? Nagtanong, and then sinagot siya ni Jesus ng tanong din. Okay. Kasi itong lawyer na ito ay expert po siya doon sa law. Sa Old Testament, doon sa Torah, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, and Numbers. Sumagot ang lalaki, sabi, sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, buong lakas mo at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ito po yung tinutukoy sa Bible na the Great Commandments. Tama po ba? Ito po ay nakasulat sa Deuteronomy, sa Exodus, no? Ito po ay alam ng lahat. Now, yung si Jesus, doon sa pagtatanong po ng lawyer, dinala ni Jesus itong tao na ito doon sa kanyang problema ng kanyang buhay, ng kanyang puso. Kasi kahit po siya ay religious, expert of the law, kabisado niya yung first five books of the Bible, pero wala po siyang personal na ugnayan po sa ating Panginoon. Now, ang sabi, anong tanong niya? Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong sagot ni Jesus? Tignan mo, ano ba nabasa mo doon sa law? Ang sabi ng expert of the law, ibigin mo ang Diyos, no? The Great Commandment. Now, itong tanong po na ito, o itong pag-uusap na ito, this is not all about a question of salvation. This is a conversation doon sa taong gusto lang i-test ng Panginoon. Nakala niya na alam niya na lahat. Kaya si Jesus po, dinala ang tao na ito sa pinaka-ugat ng kanyang problema. Okay? Ganun kagaling si Jesus, no? Anong problem niya? Yun nga po. He is religious, but not godly. Maraming alam, pero hindi nakikita dun sa kanyang buhay. Kaya posible pala yun. Kahit alam na natin ang Bible, pero minsan hindi natin ito nasasapamuhay. And ano nangyari? Hindi ko na nilagay dyan, pero ang sabi sa verse 29, upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong po ang lalaki ulit.
sino naman ang kapwa ko? Kasi sabi niya dito, ibigin mo ang Diyos. Of course, yung pangalawang commandment is ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At itong mga policy na ito, expert of the law, wala po silang pakialam doon sa mga tao, sa ibang tao. Kaya parang na-corner siya doon sa sarili niyang tanong. Kaya sabi niya, sabi ng Bible, upang makaiwas daw sa kayahiya, parang siguro baka nagtawanan yung mga tao, o kaya naman nagbulong-bulungan yung mga tao. Sa imagination ko lang, no? Parang bigla siya ng patanong. Sino ba yung kapwa ko? Parang gano'n, doon sa conversation po nila. Now, dito po, binahagi po ni Jesus yung the parable of the Samaritan, Good Samaritan. Kaya yung parable po, when we interpret the parable, hindi po yan parang basta-basta lang. Merong pinanggalingan na pag-uusap doon sa sinishare ni Jesus na parable. Okay? Now, okay, simulan natin yung parable. Ano yung parable? Dito, sa verse 30, sabi dyan, sumagot si Jesus. Ang tanong ng expert of the law, who is my neighbor? Sino ba ang kapwa ko? Okay? Parang i-trap lang talaga si Jesus. Sabi niya, sumagot si Jesus, may isang tao naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Yung road po na yan ay talagang full of bandits po yan. Marami talagang mga masamang tao dyan sa road na yan. Hinarang siya ng mga tulisan. Isang tao na yon, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Halos patay na. Kinuhanan, ninakawan siguro. No? Nagkataong dumaan doon ang anong unang dumaan? Isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya ng daan at nagpatuloy sa paglalakad. Mayroong taong dumaan na pare, nakita niyo yung nakahandusay na kanina, no? Itong tao na ito, and nakita niya pero lumihis siya. Sabi, umiwas daw po siya at dire-diretso daw po siya. Tapos may dumaan din pong pangalawa. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Now, ang tanong, bakit nila nilagpasan? Isang pare at isang Levita. By the way, pag sinabi ng Levita sa Bible, ito yung mga temple workers, mga nagtatrabaho doon sa temple. Now, bakit nila nilagpasan? Pero wala namang sinabi, no? To be fair lang, sa mga religious people na ito, wala namang sinabi si Jesus na hindi sila naawa o wala silang pakialam. Wala namang sinabing gano'n. Pero, ang sinabi lang ng Bible, nakita nila, pero nilagpasan po nila. Alam niyo po, the priest and the Levite represent love delayed. The priest and the Levite represent love delayed. Alam niyo po, kapag binabasa ko ito, interesting lang, no? Hindi nagpakita ng totoong pagmamahal o ng pagmamahal yung mga religious worker na ito. Hindi dahil masama silang tao. Interesting lang. Kasi hindi sila nagpakita ng pagmamahal. Hindi sinabi ng Bible na yung mga tao, yung dumaan, yung umiwas is yung mga masamang tao. Ang umiwas ay yung mga religious people. Interesting lang yung kwento ni Jesus, di ba? Tama ba? Naisip niyo po yan? Sila yung religious. Now, bakit po kaya sila lumihis? Sa tingin niyo po, bulong mo sa katabi mo. There are two possible reasons. Now, reason number one, possible na meron silang religious duties, baka malate sila. Possible, no? Kaya umiwas sila kasi baka malate pa sila, no? Kaya nagmamadali na sila. Pangalawang reason, dahil po sa religious law. Meron pong law sa Old Testament na pag hinawakan mo yung taong halos mamatay na, sugatan na, ikaw po ay may tuturing na unclean. Ibig sabihin ng unclean ay
pwede kang ma-isolate for 1 week or 2 weeks. Pag ginawakan mo. Kaya nga po, di ba, yung mga babae dati, pag meron silang period, monthly period, umiiwas po sila. Kasi they are unclean. Hindi sila pwedeng hawakan ng mga tao. Kasi yung hawak sa kanila ay may tuturing po na unclean. And dito, itong mga dalawang ito, kaya sila umiwas, possible, alam mo sinabi sa Bible, baka ituring din silang unclean. And makakasagabal yun sa kanilang pagsaserve. Pari ka, siyempre, umarap ka sa mga tao, temple worker ka, hindi ka rin pwedeng hindi mo magagampanan mo yung duties mo. Naintindihan po ba natin? Kaya pero kung makita natin, yung priest at saka Levites is a picture of people, pwedeng is a picture of people na nasa loob ng church sa atin. No? Na minsan, nakakalimutan na nating umabot ng mga tao na nasa labas because of our personal ministry dito sa simbahan. Tama po ba? Because of our duties dito sa simbahan. Ako po, I am guilty of this. And we are guilty of this. Minsan, meron tayong ministry sa loob ng simbahan, piling natin, sapat na yun para maging excuse na hindi na natin abutin yung mga taong nangangailangan ng gospel. The lost people. Ay, dahil kumakanta naman ako, nagtuturo naman ako, may ginagawa naman ako dito sa church, nagbibigay naman ako sa simbahan, and sometimes, okay na yun, Lord. Okay na yun. Kaya, we are guilty of this. No? This is a reminder for every one of us that we can be also like these priests and the Levites, that we express love, we delayed love. Amen? Okay ba? Ako lang siguro guilty na sa bagay nila. Ngunit, may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon nang makita ang biktima, siya'y naawa. Sa English po is move into compassion. Ang tawag ko dito sa Samaritan na ito is unexpected person. Kasi during the time of Jesus, alam natin, yung mga Samaritano po, sila po ay kalaban ng mga Hudyo. Kasi po ang mga Samaritano po, sa history po kasi, ay sila po yung in the time of Ezra, Nehemiah, nag-asawa sila ng ibang lahi. Kaya half sila, half Jew at saka ibang lahi, no? Kaya tinuturing sila ng mga Hudyo na kalaban at galit po ang mga Hudyo po sa kanila. Pero interesting lang, ang ginamit ni Jesus na taong tumulong ay isang Samaritano. Kasi ang turing ng mga Hudyo dun sa mga Samaritan ay masasama. Kaya nga, Samaritan. Okay? Siguro kung ang mga Samaritan na ito ay mahilig sa chismis, sila po ay mga Samarites. Okay? Yan, joke lang po, no? In fact, sa prayer ng mga Hudyo po, sinasama nila ito, sinasabi nila, Lord, thank you kasi hindi ako Samaritan. Ibig sabihin talagang dinispice nila itong mga tao na ito. Pero dito po sa passage na ito, Jesus redefined, who is my neighbor? Sino ba yung pagpapakitaan ko ng pagmamahal? Na yung pagpapakitaan ko ng pagmamahal ay hindi dapat nahadlangan ng ibang lahi, ng ibang relihiyon, or ng proximity o ng layo. No? Kaya, mga kapatid, sino ba ang dapat nating pagpapakitaan ng pagmamahal? Sino ba yung mga tao na dapat nating, yun lang ba yung mga malapit sa atin? Yun lang ba yung mga nearest, the dearest of our life, and the cutest ng ating mga buhay? No? Sinasabi ni Jesus na kahit daw po yung ating mga kaaway. Sino dito ang may kaaway? Huwag magkasama tayo.
May kaaway. Hindi kasama sa church. The unlovable people. Dapat daw, yung mga tao na yon ay pakitaan natin ng pagmamahal. Amen? Kaya yung Samaritan or the priest and the Levites represent love delayed. The Samaritan represent love demonstrated. Love demonstrated. Kaya it is good na marami kang alam. It is good naman, marami kang alam sa Bible. No? Napag-aaral ka, pero dito natin makikita that you don't need more biblical theology or you are expert sa theology para lang mag-express ng love. Kahit po yung mga taong malayo sa Diyos or konti lang yung alam, we can express love from the Lord. Minsan nga, ito nga nakakalungkot eh. Kasi yung mga maraming alam sa Bible, sa theology, minsan yung mga Bible passages katulad nito, minsan pinag-aawayan. There's a lot of people, actually yung mga nag-aaway sa Bible, yung mga taong maraming alam sa Bible, no? They keep on debating the Bible, the truth. They forgot to demonstrate the love of God. And sometimes we're guilty of this. Kaya minsan sino ba yung mga abutin natin? Sino ba yung mga ligtas? Sabi ng iba, yung mga pinili lang ng Diyos. Yung mga nandito sa side na ito. Pag hindi ka pinili ng Diyos, alay mo, di naman pinili ng Diyos yan. Kaya huwag na natin yan. Kitang-kita naman sa buhay niya. Talagang pariwala yung buhay, di pinili ng Diyos yan. Huwag natin pakitaan ng pagmamahal yan. Dito naman, sinasabi ng iba, lahat ng tao. Kaya minsan, pinag-aawayan. They forgot to express the love of God. Amen po ba? Amen. Ano pinakita ng tao na ito? Ito po ang pinakita ng tao na ito. Itong word na ito is yung compassion. No? And what is compassion? Compassion is the unconditional and sacrificial love in action. Ito yung pinakita ng Samaritan. Kaya sabi dun kanina, nung nakita daw niya, he was moved into compassion. Naawa. Naawa daw po. Tingnan niyo po si Jesus. Sa Matthew 9:36, sabi niya, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Tingnan niyo po paano daw nakikita ng Diyos yung mga tao na sa labas? Sabi diyan, when he saw the crowds, the people, a lot of people, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Mga kapatid, paano po ba natin tinitignan yung mga taong nasa labas? Do we see them in the eyes of compassion or hinahayaan na lang natin sila? Yung mga taong nangaaway sa atin, naninira sa atin, how do we see them? Tinitignan ba natin sila ng merong compassion dahil wala pa sila sa Panginoon? Or bahala na lang sila? At least ikaw, ligtas ka na, nasa church ka na, pag namatay ka, pupunta sa langit. How do we see people? Because Jesus saw the crowd with compassion. Verse 34, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Tingnan niyo po yung ginawa ng Samaritan, nilapitan at binuhusan ng langis at alak. Hindi naman nasiguro po ito, no? Yung alak kasi dati, sa kayong langis, gamot po yan, no? Ang mga sugat at binendahan daw niya. Pagkatapos, sinakay ang lalaki sa kanyang asno, dinala sa bahay, panuluyan sa inn, upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan. At sinabi, alagaan mo siya, at kung higit pa yan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. And this is
sampal ito sa mga taong nakikinig siguro. Habang sabi si Jesus, no? Kasi yung mga Hudyo, ang tingin nila sa mga Samaritan, yun nga, masasama. No? Pero sinabi ni Jesus, dito sa kwento na ito, ang nagpakita ng compassion, ng mercy, is yung Samaritan. Ay, ito na. Babalikan natin yung mamaya. No? Pero, ito na. No? So, verse 36. Ano sabi sa verse 36? At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong, sumagot siya, ang taong, sino daw? Tingnan niyo pa, itong Hudyo na ito, expert of the law, hindi niya mabanggit-banggit yung Samaritan. Ang binanggit niya lang, yung taong tumulong sa kanya. Kasi nga, ayaw talaga nila eh. Kung makita natin doon sa conversation, ayaw talaga. Tugon ang dalubhasan sa utusan. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, umayo ka at ganun din ang gawin mo. At kaya this is our last point po. The priest and Levite represent love delayed. The Samaritan represent love demonstrated. And today, you can do it likewise. Amen? You can do it likewise. Sabi ni Jesus sabi niya, kung gayon, umayo ka at ganoon din ang gawin mo. You can do it likewise. Ganoon din ang gawin mo. Handa ba tayong gawin? Katulad ginawa ng Samaritano? Handa ba tayong maabala? Now, alam niyo po, to show compassion is costly. What is the cost of being compassionate? Costly talaga ang pagiging compassionate. Di ba magpakita ka ng ano? Kasi compassionate nga, love in action. Hindi ka lang basta-basta naawa, kundi meron kang gagawin. Ikilos ka talaga. And what is the cost of being compassionate? Number one, it costs our time and presence. It costs our time and presence. Ang sabi ng Bible, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon nang makita niyang biktima, siya'y naawa. Now, the Samaritan was traveling on his own, yet he stopped. Now, siguro may pupuntahan siya, I don't know, baka may pupuntahan siya, pero huminto siya. And gave his presence to the wounded man. Hindi niya iniwalang, hindi niya, ito na yung benta. Magbenta sa sarili mo, parang gano'n. Ito yung gamot. Gamutin mo yung sarili mo. Kaya nga, love requires us to stop and see and be present with people instead of passing by. Kaya, ito po pag magpapakita pala tayo ng pagmamahal, ng compassion, kailangan talaga nating hintuan yung tao. Di ba? Makialam. Or sometimes, makinig doon sa tao na yon. Amen ba? Kaya po, nakaka-bless po yung mga tao na marami po sa atin dito sa Jesus the Center. Isa lang siguro ang hindi na nagpapakita ng compassion. Okay? Ako lang yun. Nakaka-bless yung mga taong kahit busy po, pero humihinto para mag-minister, para makinig, para umabot, para dumalaw dun sa mga taong wala pa sa Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations. Parang ikaw yun. I don't know. Ako. Na-identify ako doon sa police sa Levites pero kayo alam ko doon sa Samaritan. Now, kaya mga kapatid, yung pagiging compassionate, it requires our time and presence. Sarili talaga natin. Yung paglilingkod talaga sa Panginoon, hindi pwedeng, wala tayong binibigay na time at ating presence po sa Panginoon. Sa ibang tao. Number 2, it costs our resources and energy. Nilapitan niya ito,
Yun nga po, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak, at ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa panuluyan upang maalagaan siya doon. Nagbigay siya ng resources at ng kanyang energy. We don't know, itong tao na ito, actually, this is a parable lang naman po, no? Pero kung sakaling galing pa siya sa malayong lugar, pagod na siguro siya, galing pa siya sa trabaho niya, hindi natin alam kung pauwi na siya dito, no? Pagod na siya, at yung laman ng pera niya, yun na lang yung natira, hindi natin alam, no? Pero, alam niyo po, ganun po talaga, ang pagpapakita ng compassion. It costs our resources and energy. Amen? Kaya loving the lost today may cause us giving what God has entrusted to us, whether time, finances, or emotional investment. And number 3 po, it costs ongoing commitment and responsibility. Nakakatuwa lang po talaga ang taong ito. Tingnan niyo pong mabuti. Tinulungan niya, dinala niya doon sa inn, at binalikan niya pa. Binalikan niya. Sabi dito, kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay. By the way, 2 pilak doon, it costs 1 day wages. 1 day wages. Sahod sa isang araw, yung 2 pilak. Paano yan? Sinabi, alagaan mo siya. At kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran pa kita pagbalik. No? Ibig sabihin, willing pa siyang bumalik. Willing pa siyang dalawin ulit. The Samaritan didn't just walk away after a single act. He ensured continued care, brought the man to an inn, paid for his stay, and promised to return and cover additional costs. His commitment went beyond the moment long-term care. Kaya, to reach a person, it's not one time. No? Need talagang balik-balikan. Kaya yung mga tao sa labas, no? Napansin nyo ba? Pag na-invite natin dito, pero next time, wala na naman. Di ba? Tama po? Kasi, they were lost. They don't have the desire para kilalanin at sundin pa ang Panginoon. And possible that yung ating pagakbang sa pag-ibig ng Diyos para abutin yung mga tao ito, the simple act that we give, we can reach that person, and that person po ay makakilala po sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, doon sa ating goal po, no? Magkakaroon tayo ng additional family dito. Just pray for one family. Kung gusto mo 2, 3, wala po tayo. But just pray for one family for this year. Pray, continuous prayer. And if you have the opportunity, the ability, the capacity para abutin yung tao na yon at patuloy na abutin hanggang sa mga kilala sa Panginoon, ay gawin po natin. Kasi it costs ongoing commitment and responsibility. Kapatid, pwede kang maging katulad ng Samaritano na ito. Amen po ba? Yes. Not expert of the Bible, but filled with love of God. Filled with the love of God. Hindi naman natin kailangan pumunta sa seminary magpakadalubhasa sa Biblia. Kaya ang sabi ni Jesus, love other people and the world will know that you are my disciple. The love of God in us, no, ay pwedeng magamit para patuloy na abutin yung mga tao na ito. Amen? Are you willing to be Samaritan? Ano naman talaga tayo eh. Masama naman talaga tayo dati, pero kinahabagan po tayo ng Panginoon. At patuloy na binabago ng Diyos. Amen? And last thing po, ito po yung gusto ko pong asayan po, no? Pero, kapatid, pwedeng ikaw yung taong nakahandusay na kailangan mo rin ng tulong. Baka ikaw din yung taong nakahandusay doon na kailangan mo rin ng tulong. And listen to this. Yung Samaritan na padaan,
Nakita niya, nagpakita siya ng compassion. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, merong isang taong hindi lang napadaan, kundi hinahanap ka talaga ng matagal na. Hinahanap ka ng Diyos. Yung tao na yun ay si Jesus. Hindi lang siya napadaan. Hindi lang aksidente yung kanyang pagpunta dito. Kundi intentionally, galing sa langit, bumaba talaga siya at hinahanap ka talaga niya. Marahil baka ikaw yung tao na ito nakahandusay na wala pa sa Diyos. Yung buhay mo is, you cannot, para bang, hindi mo kayang lumapit sa Diyos dahil sa tindi ng sugat ng iyong mga nakaraan. May isang taong dumaan. Hindi lang dumaan, kundi hinanap ka talaga para gamutin ang sugat ng iyong puso. Ang relasyon mo sa Diyos. At hindi lang siya nagbayad ng salapi, kundi nagbayad po siya ng kanyang buhay. At magdadala sa iyo sa isang community na kung saan maalagaan ka rin in your church. Sa isang family. At ang sabi doon, nakatuwa lang, no? Yung Samaritan dumaan, gumamot ng sugat, dinala sa inn, at sabi niya, babalik siya. Kaya mga kapatid, Jesus is the ultimate good Samaritan. Si Jesus. Ang sabi ng Bible sa atin, for the Son of Man came to seek and save those who are lost. Came to seek and save those who are lost. Pumunta talaga siya dito. At ginamot niya tayong lahat. Gagamutin niya tayong lahat. At nagbayad din siya. Hindi lang ng salapi, kundi ng kanyang buhay, kanyang mga sugat. At dinala niya tayo. Katulad ng Samaritano, dinala sa inn. Tayo din po, dinala tayo ng Diyos sa isang bahay, sa isang simbahan, na kung saan makakaranas tayo ng pag-ibig. No? At ang sabi ng Samaritan, don't worry, kung meron pa siyang problema, babalik ako. At yun din ang sinabi ng ating Panginoon. Babalik at babalik din po ang ating Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya mga kapatid, meron ka bang kilalang tao na hindi pa nakakilala sa Diyos at need siya ng compassion? Do it likewise. Marahil ito yung anak mo, yung ka-work mo, yung kapitbahay mo, yung boss mo, o marahil baka ito yung kaaway mo na sinasabi ni Lord, instead of reacting doon sa ginagawa niya, sinasabi ng Panginoon, pag-pray mo na lang siya. At pag-pray mo siya na makilala siya sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo lahat po ay sandali niyo po at manalangin. Let us pray. Lord, sa oras na ito, unang-una Lord, nagpapasalamat kami. Kasi kami yung taong dati nakahandusay. In fact, sabi doon, half dead. Pero kami, Lord, nung wala pa kami sa inyo, we are dead. We are dead because of our trespasses. Because of our sins. But Lord, you came from heaven to earth. And you seek us. Not just to seek us, but you pursue us. Hinabol niyo po kami, Panginoon, para iligtas o Diyos. Para abutin, Panginoon. Lord, kung maalala namin kung paano kami nabot dati, hindi rin po ganun kadali. Hindi rin po kami agad-agad nag-response, Lord. But Lord, gumamit kayo ng mga tao para, Lord, balikan at balikan, tulungan kami. Kaya naman, O Diyos, bilang mga taong iniligtas niyo po, Panginoon, bilang nakatanggap ng biyaya, ng habag, ng compassion, Panginoon, Lord, give us this heart, the heart of Jesus, the heartbeat of Jesus, to seek and to save the lost. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. And I pray, Lord, for those people na narito, Panginoon, na wala pa po sa inyo, O Diyos, I pray, Lord,
Lord, sa aming pakikinig na mensahe na ito, ipaunawa niyo po sa Kanya. Lord, na matagal niyo na po siyang hinahabol, matagal niyo na po siyang hinahanap, Panginoon. At upang maranasan niya, Lord, ang kaligtasan na nagmumula, Panginoon, sa iyo. Maraming salamat po sa inyo pong kapulian sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.